Ang teenager na babae ay nasa bahay at umidlip, nang hindi inaasahan sa susunod na segundo. Inatake siya ng 3 tao na nakasuot ng misteryosong maskara. Itinali at kinidnap. Mabilis na inihagis ng 3 tulisan ng dalaga sa trunk ng sasakyan. Hanggang ngayon, inihayag ng 3 tao ang kanilang tunay na kulay. Pawang mga babae pala ang 3 tulisan. Ang dahilan kung bakit hindi kapanipaniwala ang mga tao ay ito. Silang 3 talaga ang lahat ng matalik na kaibigan ng dalaga. Ang dahilan ng pagkidnap sa kanya, kasi birthday niya ngayon. Nais nilang gamitin ang kakaibang paraan ng paggunita, para batiin siya ng maligayang kaarawan. Gayunpaman, hindi pa rin alam ng 3 tao ang kabigatan ng problema. Pagdating mo sa iyong destinasyon, naghanda ang 3 tao na buksan ng ball para palabasin ng dalaga. Inaabangan pa rin nila ang kanyang nagulat na ekspresyon. Naghanda rin ng camera ang babaeng naka-red shirt para i-record ang moment. Ngunit pagkabukas pa lang nila ng ball ay nanlamig sila sa takot. Diyos ko, namatay na pala ang dalaga dahil sa pagkasapa ng bola sa kanyang bibig. Nang makita ang eksenang ito, agad na nataranta ang 3 tao. Gusto lang nilang magbiro sa isang masayang araw. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagdulot ito ng buhay ng tao. Sa oras na ito, 3 tao lamang ang nakakaalam tungkol sa pagkamatay ng batang babae. Para hindi sirain ang buhay ko, nagpa siya silang mag-isip ng paraan. Naging aksidente ang kanyang pagkamatay. Kaya 3 tao ang unang naghatid sa babae pauwi. Pagkatapos ay nagsimulang lumikha ng isang peking eksena ng hindi inaasahang pagkamatay ng batang babae. Palamutihan ng silid na parang pinangyarihan ng krimen. Sa pagkakataong ito, unti-unting nanigas ang katawan ng dalaga. Ang ikinagulat ng 3 tao ay, biglang dumating ang kaklase ni Lise sa bahay ng dalaga para maghatid ng takdang aralin. Bigla siyang nakarinig ng sigaw sa loob ng bahay. Napakabilis. Natapos na ng 3 tao ang paglikha ng eksena ng kanyang biglaang pagkamatay. Natural lang, salamat. Samantala, Lise sa labas. Unti-unting naglakad patungo sa kwarto ng dalaga, at narinig ang usapan ng 3 tao sa loob. Guys, hindi namin sinasadyang patayin siya. Kung mahanap ng kanyang mga magulang ang bangkay, tatawag sila ng pulis. Ipagpalagay nila na siya ay ginahasa. Hindi mo masasabi yan kasi nakahiga siya sa kama at nakabuka ang paa. Hindi ako makapaniwala. Nag-aalala ako sa atin. Inililigtas ko kayo pero pinagtataasan niyo ako. Pumunta ka sa impyerno ikaw bastard. Nung nag-walkout sila, tapos nabunggo si Lisa. At ang patay na babae sa kama ay nakita din ni Lisa. Ang eksenang ito ay natakot kay Lisa. Nagmamadaling tumakbo palabas. Ang 3 tao ay natatakot na malantad. Agad namang sumunod. Sa sobrang bilis, hinarang ng 3 tao si Lisa pababa. Agad na binyantaan ng babaeng naka-red shirt si Lisa. Nagpumilit na ilihim na lang ito. Lahat ay mapag-usapan. Kung ngayon ang ika-5 tao ay nakakaalam tungkol dito, pagkatapos ay mawawala ang kanyang buhay. Hindi lang yan. Nangako pa ang babaeng naka-red kay Lisa na papasukin niya ito sa kanilang grupo. Magiging malapit na magkaibigan mamaya. Harapin ang mga pagbabanta at tukso ng 3 tao. Walang choice si nahihiyang Lisa kundi ang masunurin na sumang-ayon. Nang hapong iyon,